napakabuti po ng Diyos na buhay. Bago din po ako hayaan ng mga pangako ng Diyos, nais ko po pasalamatan ng Diyos na buhay ng maiksi lamang. Pinasalamatan ko po ang Diyos Like, share, subscribe. kabutihan sa ating buhay. Amen. Lalo-lalo na po sa aming mag-asawa. Lagi po ang Diyos nakaalalay. Amen. Sa kabila, amen, sa araw-araw naming buhay. Ang mga pagpapala, himala, pag-iingat ng Diyos ay lagi pong naroon. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Malapak na po ang mga nakakita sa kabutihan ng Diyos. Amen. Pinagpuna po sa Matthew 7 verse 24. Pababa po. Ang sabi po niya, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Amen? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaba at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Salamat po sa salita ng Diyos. Patuloy po natin na nabasa at nakikinig. Patuloy po tayo na in-encourage. Amen. So alam niyo po ba na ang verse na ito, isa din po ito na nag-inspire sa akin. Amen. Lagi po ito na narinig kay Mama Mary nung pagka siya ay nag-ayun ng salita ng Diyos. Lalo na po yung time na rinwento niya na inapakan daw po ni Apostol Renato Di Carrillo ang Biblia. Amen. Alam naman po natin, narinig po natin na pagka daw po ang pundasyon po na matibay, ang bahay daw po na nakatayo sa bato na matibay, anuman po bagyo, malakas na hangin, ay hindi po siya magigiba. Amen. Narinig po natin yan. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi po ang salita ng Diyos. Amen. Kaya purihin po ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Kung ano po ating nababasa, kung ano po yung mga sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ay ganoon din po sa ating buhay. Ihambing po natin ito sa buhay natin. Kung tayo po'y naniniwala sa Panginoon, ang ating pananampalataya, sabi po diba, ang hindi daw po nagsasagawa ng kanyang salita, ay isa daw po hangal. Hindi din po ako nagsabi niyan. Sinabi din po yan ng Biblia. Amen. Kung tayo po yung gumagawa po tayo ng kanyang kalooban, amen, nag-aayag ng salita ng Diyos, amen, ang Diyos po ang ating pong pundasyon, kung ano man po yung mga nangyayari, nagaganap sa ating buhay, amen, malakas na bagyo, marami po niyan, amen, malakas na hangin, marami po niyan, alam naman po natin kung ano yun, marami po tayong niladala, mga problema, mga bigat, bagyo, kampas-kampasin ka man po niyan, ay hindi ka po magagapi, hindi ka mawawasak, gagayin ang pundasyon mo ay ang salita ng Diyos at ang Panginoong Jesus. Amen po. Palangkan natin ang Diyos sa buhay. Amen po. Ang Diyos po, ang ating pundasyon. Hindi po tayo basta-basta matitinag. Amen. Kung ano man po yung mga pagsubok, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, dinikdik man po tayo sa tanas sa balig ng karamdaman, amen, marami man po tayong mga bayarin, amen, hindi po tayo mawawala sa gawain ng Panginoon. Ito yun ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mawalay sa Kanya. Kaya po ang Diyos po ay lagi po niyang sinasabi na lagi po tayo magpakatibay sa Kanyang kalooban. Amen. Gusto ng Diyos na lagi ka pong lumalapit. Amen. Ayaw po ng Diyos na tumalikod ka. Amen. Di po ba sabi niya po sa huli, ang sino daw, ang isang tao daw po na hindi gumaganap, yung kanyang kalooban ay yun po yung pagka magkaroon ng problema, kaunting problema, tumatalikod sa Kanya, ayaw po ng Diyos ng ganon. Ang gusto ng Diyos, lagi po tayo manatili, lagi po tayo na nakalapit sa Kanyang presensya. Amen po. Malabo naman po ating mga mata, hindi po malabo ang mata ko, malabong klaro yung aking salamin. Yan lamang po ay pangalo sa silaw. Dahil po pag alam naman po natin na bumabata na po tayo. Pero salamat sa Diyos. Amen. Ang Diyos po natin
atin ay hindi po magpapabaya. Amen. Kung tayo man nakakaranas sa mabigat, amen, nandiyan po, di ba lagi po niya sinasabi sa atin sa Matthew 11:28, na lagi daw po tayo lumapit sa Kanya. Amen. Lagi daw po tayo lumapit sa Kanya. Bibigyan po niya tayo ng kapahingahan. Ano man po yung ating dinadala, ano man po yung ating mga nararanasan, nararamdaman, nandyan po ang Diyos na lagi po magpapawi. Hindi po na tayo pababayaan. Amen. Amen po. Palapakan natin po yan sa buhay ko. Ang po dito. Pagka, ano niyo po, pagka ako alam kong tatayo na ako ng pangako. Salamat sa Diyos dahil po itong week na to, bagamat sa madaling araw, hindi ako nilalagnat eh. Hindi po ako sinasamahan ng pakiramdam. Oo, pagka ang ilong ko, hindi po, nakakahinga po ako ng higit sa sipon. Pero lang po, pagka nakapag-pray ako at nakaligo na ako, nandun po yung lakas. Amen. Nandun po yung panumbalik po yung aking normal na magtatrabaho na ulit ako. Amen. Kasi alam niyo po, lagi po natin dapat talaga unahin ang Diyos bago po tayo umapak, bago po tayo kung ano mga bagay ang ating gagawin. Lagi po natin ang Diyos munang kausapin. Amen po. Salamat po sa Diyos sa kanyang salita. Kaya sabi po niya doon, ang sino daw kung nakikinig sa Kanya, amen, magsasagawa ng Kanyang salita, ay tunay po na ang Diyos, amen, na tunay po ang pundasyon ay matibay, amen, na tunay po na wala pong, hindi po tayo magagapi ng anuman ating mga nararanasan sa mundong ito, dahil marami po talagang kaparanas ang mundong ito na bigat, kalungkutan, sakit, ano pa, maraming bayarin, hanggang sa mawala ka na sa pananampalatayang paniniwala mo sa Diyos. Pero meron din po na broken hearted lang, meron din po na nakaaway lang ng girlfriend, meron din po na hindi lang sinagot, pinastig lang, umalis na po sa kanyang paniniwala sa presensya ng Diyos. Ayaw po ng gusto ganun. Pagkos ang gusto ng Panginoon, amen? Ano man daw po ating naranasan, bigat, sakit, amen? Na-broken hearted ka man, huwag ka daw po dumistansya sa Kanya dahil siya po ang magpapatibay ng pundasyon sa buhay na ito. Para hindi ka po nawawala. Amen po, napakabuti ng Diyos sa buhay, sa ating buhay. Lagi po tayong ni-encourage na alalahanan ng Panginoon na lagi po natin siyang unahin. Huwag po natin siyang ihuli dahil ang Diyos po ang nagbigay ng ating buhay. Siya po ang magbibigay ng ating lahat ng bagay ng tayo pa kailangan. Amen. Naalala niyo po yung testimony ni Sister Michelle dati po galing sa kanyang mga kamag-anak. Amen. Galing sa kanya. Pero dahil po na lumapit siya sa Diyos, nandito na po siya sa Jesus is my life. Amen. Ang mga kamag-anak niya nagpupunta sa kanya. Ganun po ang Panginoon. Lagi po ang Diyos. Hinahanap niya, di ba? Yung nalibukang anak, di ba? Yung nalibukang anak, lahat na, minalas niya, nawala lahat, di ba? Nawala na, pero bumalik siya sa kanyang ama. Amen. Tinanggap siya ng buong buo at nagpapaparty pa. Amen. Ganun din po ang Diyos sa ating buhay. Gusto po ng Diyos na ayaw niya tayo na talagang umalis sa kanya ng tuluyan. Bagamat talaga sa mundo ito ay hindi po natin maiwasan. Amen. Marami pong mga distraction. Pero nandiyan na po ang Panginoon. Lagi po, sabi ng Diyos, mananatili ka. Amen. Lagi po natin siyang alalahanin na sa bawat ating galaw. Amen. Bawat ating nararanasan ay nandiyan po siya. Lagi nakaalalay. Amen po. At yun po, ang sabi po ng Diyos, sa Kanya po tayo dapat manangan. Hindi po sa ating lakas, hindi po sa tao. Amen. Tapos po ang Diyos, dahil po siya magbibigay ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Amen. Panginoon, ang kapitilan sa atin ay hindi daw po tayo magkakapit. Amen. Sa oras na lahat ng ating mga nararamdaman, nararanasan, mga problema ka man. Amen. Lahat po ng yan ay kaya po pawinin ng Diyos, kaya solusyonan. Amen. Walang imposible sa Diyos. Alam naman po natin dahil nasa Kanya po ang lahat ng bagay. Yan lamang po ay lagi lamang po tayo nakatuto at lagi lamang po tayo na
naroon sa kanyang kalooban. Amen. At hindi po tayo kailanman magagapit ng anumang mga pagsubok. Sa ganun, pagkos po, ang pundasyon po natin ay matibay. Matibay, parang bako. Amen. Kung ang Diyos at ang salita ng Panginoon ang ating pong panghawakan. At yun lamang po ang pangako ng Panginoon. At kayo po kayo sa sunod na gawain kay Mama Lord.